Ito ang latest trendy. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Chavit Singson at Yen Santos magkasamang ibinunyag ang buong katotohanan sa isyong may anak na daw sila. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang sa latest vlog nga ng aktres na walang iba kundi si Yen Santos ay makikitang very close nga ang dalawa at panay ang hawak ni Yen kay Manong Chavit. Pero ayon sa vlog ay wala daw katotohanan ang issue na may anak na sila. Kapatid daw ni Yen yung bata at ninong lang daw si Chavit nito. Sa unang pagkakataon, napanood ng maraming netizens ang panayam na ginawa ng aktres na si Yen Santos sa dating gobernador ng Ilocos Sur at negosyante na walang iba kundi si Chavit Singson. Bibihira nga lang na magpa-interview si Manong Chavit at kahit na reporters o broadcast journalist ay nahihirapan ng makunan siya ng panayam dahil na rin sa mahiyain siyang tao, pero kung may oras naman siya at hindi mahihindian ay may mga nagbabalak ng interview, pinagbibigyan rin niya ang mga ito. Pero kapansin-pansin na tila hindi nahihirapan sa pagpahayag ang dating politiko na makapanayam ni Yen. Usap-usapan nga ngayon ang pagiging malapit ni Manong Chavit at Yen. Halata kasi sa kilos nila na walang ilangan sa kanilang dalawa at malapit din ang pagitan nila sa napakalaking sofa na inuupuan nila. Feel at home nga daw si Yen sa bahay ni Chavit na animoy madalas niyang napupuntahan o di kaya'y natutuluyan. Action speaks louder than words. Ika nga ng ilan sa mga nakakita sa interview. Hindi nga raw maitatanggi na sobrang lapit nga raw ni Chavit at Yen sa isa't isa para maging ganon ang kilos ni Yen sa harapan nito. Marami rin tuloy nagtataka sa body language ni Yen na iba nang sasabi kaya sa gustong ipapaniwala ng aktres sa mga viewers niya. Very touchy at hilig din ni Yen ang skinship kaya naman pinagtakhan ng malala ng mga viewers kung ano ang tunay nilang relasyon noon at ngayon. Ang ilan nga ay nagsabi na kahit matagal na nilang kilala si Chavit, hindi maaring itrato parang kaibigan lang ang isang taong may malayong agwat ng edad. Sa opinyon nila, dapat nandoon pa rin ang paggalang bilang nakatatanda ito. Pero napansin nila na sobrang komportable ni Yen na kahit po at opo ay nakalimutan na rin niyang gamitin kapag kausap si Chavit. Subalit ang ilang mga fans naman ni Yen ay mabilis na ipinagtatanggol ang aktres at sinasabing kapag ang dalawang tao ay matagal nang magkakilala at malapit na ang pamilya nila sa isa't isa, maaaring matanggal na rin ang pader na maghihiwalay sa magiging turing nila sa bawat isa. Kitang-kita naman na nag-e-enjoy si Chavit sa pagsagot sa mga tanong ni Yen na akala mo ay anak lang niya ang kausap niya. Game na game din itong makipagbiruan sa aktres. Bibihira din kasi na makitang nakangiti si Manong Chavit sa mga panayam. Dahil halos lahat ng mga interviews nito ay pangseryosohan na may kinalaman sa politika o negosyo. Kaya naman timing din na ipakita niya ang the other side ni Chavit sa maraming tao. Nakailang like interviews o magaang panayam ang pinaunlakan ni Chavit. Pero kakaiba ang napanood ng mga netizens sa sit-down vlog nila ni Yen. At dahil dyan, nagpaunlad si Manong Chavit sa kanyang kaibigan para matapos na rin ang mga issue na ibinabato sa kanila. Nauna na ngang sinagot ni Yen sa pagbubukas ng kanyang vlog noong nakaraang buwan ang tunay na relasyon nilang dalawa ni Chavit. Sinabi nito na very close family friend si Chavit kaya hindi naman na mahirap ang humarap dito. Iginiit niya na ang politiko ay kaibigan lang talaga ng kanilang pamilya at wala ng ibang relasyon na mas hihigit pa dito. Inihayag din ni Yen kung paano niya ito nakita sa social media pero hindi niya itinama ang mga chismis dahil hindi ito isang bagay na sa tingin niya ay kailangang itama dahil alam niya ang katotohanan. Subalit nag-backfire sa kanya ang mga haka-haka na noon pa lang dapat ay nabigyan na ng kasagutan. Tinawanan na lang ng kapamilya aktres at politiko ang mga chismis tungkol sa sinasabing love child nilang dalawa. Ilang beses na ring lumalabas ang mga chismis tungkol sa sinasabi nilang anak ilang taon na ang nakaraan na palagi namang itinatanggi ni Yen. Kaya naman ang tanong ni Yen kay Chavit, ano ang mga comment mo sa mga rumors tungkol sa atin? Sagot naman nito, palagay ko, ikaw lang makakasagot niyan. Dagdag pa ni Yen, meron pa nga daw tayong anak, di ba? Malaki na daw yung anak natin, si Yan. Pero nilinaw ng aktres ang relasyon nito sa sinasabing bata na anak nila. Guys, hindi po namin yun anak. Kapatid ko yun at ninong siya nun. Nakikita ko sa TikTok, nagkalat na malaki na daw yung anak namin. Yes, malaki na siya. He's 11 years old pero hindi po namin yun anak.
He's my youngest brother, 3 kaming magkakapatid. Muling iginiit ni Yen ang chismis na matagal na silang magkakilala ni Manang Chavit at mahigit 1 dekada na ito. Parang more than a decade na kasi he's a good family friend. Super true pa to ng aking parents kaya lagi tayo nai-issue. Sa pagpapatuloy ng interview, naatasan namin si Chavit na magbibigay ng pangalan ng kanyang local celebrity crush at ng ideal girl niya. Pabirang tumingin si Chavit kay Yen at natawa naman ang aktres dito. Bukod sa simpleng tao na gusto niya sa isang babae, ibinalong niya rito kung ano nga ba ang ideal girl niya at nakiusap na wag itong sabihin sa publiko, na sinang-ayunan naman ng aktres. Natanong ni Yen kung nagkaroon na ba ito ng karelasyon ng celebrity, at sumagot naman si Chavit na wala pa. Naghingi rin si Yen ng mensahe nito para sa mga bashers. Maikli at simple lang ang sinagot ni Manong Chavit at sinabing okay lang dahil yung iba marites lang. Inamin din niya na sa lahat ng interviews na ginawa niya, ang pagkikipag-usap niya kay Yen ang pinakamahirap. Ang ginawang pagsagot ni Yen sa mga issues na nagsasangkot sa kanilang dalawa ni Manong Chavit ay kinailangan na niyang itama ngayon at sagutin pagkatapos ng mga taong lumipas dahil gusto na niyang matapos ang paglaganap ng mga fake news tungkol sa kanya. Starting anew kasi ang gusto ni Yen ngayon. Ang pananahimik naman niya noon ay hindi niya alam kung paano sasagutin ang tungkol sa issue sa pagkakaroon nito ng anak. Aniya, parang nag-uumpisa pa lang ako mag-artista. Yun agad yung issue ko. Yung mga panahon na yon, syempre nag-uumpisa ako. Hindi ko alam paano siya i-handle. Magsasalita ba ako? Pagtatanggol ko ba sarili ko? Kapatid ko naman talaga yun eh. Nung una, hurt na hurt ako na parang nadadama yung bata sa mga issue na hindi naman totoo. Pareho ngang single sa kasalukuyan sina Yen Santos at Chavit Singson nung nakaraang taon lang nakumpirma ang hiwalayan ni Yen at ng aktor na walang iba kundi si Paulo Contis na siya mismo ang nagsabi sa publiko ng balitang breakup nila. Nangyari ito matapos ang ilang buwang haka-haka at obserbasyon ng fans tungkol sa status ng kanilang relasyon, kabilang ang pag-delete ni Yen ng mga litrato at pag-unfollow kay Paulo sa social media. Unang lumabas ang tungkol sa breakup nila noong May 2024, samantala matatandaan kamakailan lamang noong 1 taon, din sa isang panayam kay Manong Chavit, idineklara niyang officially single na siya sa kabila ng pagkakaugnay sa iba't ibang kababaihan. Sinabi nito na wala siya sa isang romantic relationship. Ang kanyang misis na walang iba kundi si Evelyn ay pumano noong 2016. Aniya, right now I am single. Mabuti tinanong mo para wala akong asawa. Mayroon namang common law wife si Rachel Johnson kung saan nagkaroon siya ng 5 anak. Muli niyang ipinakilala si Joseph M. Pintor bilang kasintahan noong 2012. Noong 2023 naman ang kumala tungkol sa balitang pagkakamabutihan nila di umano ng aktres na walang iba kundi si Yen Santos. Kaya naman lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ang kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At yun na nga mga katrendy, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po.